Bro, alam mo ba na kahit maganda ang spot mo, kahit branded pa ang lure mo, kung mali ang tide mo, halos zero talaga ang huli mo. Maraming mangingisda dito sa Ilocos ang hindi aware nito. Sa video na ito, ituturo ko sa iyo kung anong exact tide timing ang ginagamit ko para hindi sayang ang pagpunta sa dagat. Naranasan mo na ba yung gumising ka ng 4 AM? Ang layo ng biyahe mo papunta sa shore. Tapos 3 hours ka lang nangingisda, wala pa rin kagat. Hindi lagi lure ang problema, madalas ito ay timing. Okay, simplify natin. Hindi mo kailangan maging expert sa science. Ang pinaka-importante lang na tandaan mo, kapag gumagalaw ang tubig, gumagalaw ang isda. Kapag walang galaw ang tubig, madalas mahina ang kagat. Ang tide ang dahilan kung bakit may galaw ang tubig. May 4 na stages yan. Una, high tide, mataas ang tubig. Pangalawa, low tide, mababa ang tubig. Incoming tide, pataas ang tubig. At outgoing tide, pababa ang tubig. Pero ito ang sikreto. Hindi lang high tide or low tide ang tinitingnan ko. Ang hinahanap ko ay movement. Kung sandy beach ang pinangingisdaan mo tulad ng madalas kong spot dito sa Ilocos, ito ang pinaka-effective based on my experience. 1 to 2 hours before high tide. Bakit? Habang pataas ang tubig, pumapasok ang maliliit na isda sa mababaw na area. At syempre, sumusunod ang predator. Diyan pumapasok ang talakito, layalay, snapper, basta active sila pag may movement. Napansin ko talaga na pag dead low tide ako nangingisda sa sandy area, sobrang tahimik. Pero pag pa-high tide na, biglang may life. Kaya kung gusto mong mas mataas ang chance mo, targetin mo yung rising tide. Ngayon kung rocky area naman ang spot mo, medyo iba naman. Sa rocky areas, may structure, may mga bato, may ambush point. Mas maganda ang early incoming tide. Pwede rin first hour ng outgoing tide. Basta may current na dumadaan sa rocks. Mas active ang isda, okay? Pero reminder ha, huwag mong pilitin kapag sobrang taas na ng alon. Hindi worth it ang huli kung delikado, okay? Dito sa amin, hindi lang tide ang kalaban mo, pati hangin. Kapag amihan season, mas clear ang tubig, mas maganda para sa lure fishing. Mas controlled ang alon. Kapag habagat, mas maalon, minsan mas muddy ang tubig, mas challenging. Kaya ang ginagawa ko, chinecheck ko ang tide chart plus wind direction, combination yan. Ganito ang actual routine ko. Bago ako pumunta sa dagat, chinecheck ko ang tide chart sa phone. Pangalawa, hinahanap ko ang high tide time. Pangatlo, pumupunta ako 1 to 2 hours before high tide. Pang-apat, kung kaya, sinasabay ko sa sunrise or sunset. Kapag pinagsama ko ang movement tide at low light condition, mas mataas ang chance ng strike. Ito ang totoo. Minsan hindi spot ang problema. Hindi rin brand ng lure. Timing lang talaga. Pwede kang nasa tamang lugar, pero kung mali ang oras mo, uuwi ka talagang walang huli. Simula mong i-check ang tide bago ka pumunta sa dagat. Subukan mo yung 1 to 2 hours before high tide, tapos balikan mo ako dito sa comment kung may difference. Kung nakatulong ito sa iyo, mag-subscribe ka para sa mas marami pang fishing tips. Sa next video, pag-uusapan natin ang best lure color depende sa water clarity.